Hiningal ako. Okay, magandang tanghali. Tanghali na po yata, no? Pero anyway, ako, para po sa hindi mga nakakakilala, ako si Marie Blasa, ang asawa ni Pastor Roland Blasa, na magpapatotoo kung gaano kabuti ang Panginoon as request. So, yun. Katulad ng siguro sa mga nakakaalam, ang asawa ko ay naging dialysis patient for almost 3.5 years actually ngayon. And yung kabutihan ng Panginoon, from the very beginning na siya ay dialysis, hindi siya nanghina dahil yun sa maraming nananalangin at dahil sa kabutihan ng Panginoon. So, isa pong patotoo is yun, simula nung siya ay dialysis, after ng dialysis niya, nakakapagmaneho siya, nagagawa niya yung mga task na dapat niyang gawin, at yun, sinusundo niya pa ako sa work. At the same time ay nakakapaglinis siya ng church, nakakapag-preach on Sunday, nakakapunta po kami sa mga Bible studies. Yun ay dahil sa kabutihan at biyaya ng Panginoon. And ang alam ko na ang isang pinagkukuhanan niya ng lakas, maging ako, ay yung mga tao na patuloy na nananalangin. At yung sabi nga ay, the name of the Lord is a strong tower, the righteous run into it and we are safe. Actually, it's not our righteousness, but God made us righteous. And yung dahil doon, meron tayong access na lumapit sa Panginoon and we are safe. Naranasan po namin yung panahon ng COVID. Actually, si Pastor ay nagsimulang nagkasakit. Nung una pumutok yung bulkan ng Taal. So, since then, bawal nang pumasok sa loob ng kidney unit for some reason na kailangan ay mag-ingat ang pasyente, tapos sumunod ay COVID, na talagang hindi na allowed ang mag-stay doon sa loob, magpakain sa pasyente. And could you imagine na ang isang kamay niya ay nandun sa machine nakahook. So kung kakain sila, sobrang mahirap mag-open ng, ay naiiyak ako. Yun. So, yung pagkain niya. Oo, yung pagkain. At bawal magsubo, bawal ang bantay. Bawal ang bantay. So, pero by God's grace, lahat naman ng pasyente doon ay ganoon. So, hindi na sila pwede makita sa loob. Tapos ay, syempre kailangan nilang mag-meal dahil habang dinadialysis ay syempre gugutumin sila for 4 hours. Pero God is good. Yung mga panahon ng COVID na iyon, siguro Pastor, siguro ay, kasi 4th batch pa siya that time, na nag-i-start yung dialysis, yung kanyang dialysis is sometimes yata ay 10 p.m. Nag-i-start, natatapos. Hanggang 2 a.m. kami doon. 10 p.m. hanggang 2 a.m. 12, 1, 2 kasi 4 hours. No, siguro, umaga na kayo. 3 months kami doon. Pero God is good. Naranasan na po yung namin yun, syempre, na bawal lumabas, actually, 7 o'clock merong curfew kasi dahil sa COVID. So, walang tao sa, parang ghost town yung bayan. Tapos, syempre, minsan kailangan kang bumili ng gamot. Naranasan ko yung tatawid ng highway. Solo mo yung buong highway, walang tao. Kasi ang open lang ay ang Mercury 24 hours. Pero lahat ng kainan at lahat ng mga shop ay sarado. Tapos sabi ko, Lord, salamat kasi ikaw ay kasama ko. Kasi simula nagkasakit si Pastor, doon ko naranasan yung mag-isa kang pupunta sa mall, mag-isa kang pupunta sa lugar na hindi mo pa napupuntahan kasi nga si Pastor ay nasa dialysis. So, pero ang the best thing doon is knowing that alam ko na kasama ko si God at hindi niya ako pababayaan
At higit sa lahat, hindi niya pinabayaan si Pastor kasi nga marami sa kanyang mga kasama ay nagkaroon ng COVID. Even yung mismong katabi niya sa dialysis section doon sa kanyang batch. So kung ang isa doon ay nagkaroon ng COVID, sinipon, nilagnat. So the rest of them kailangan magpa-swab. Tapos yun, yung first time na iswab siya, naku, sobrang prayer ko. Lord, huwag niyo pong pabayaan na magka-COVID si Pastor. Kasi, una sa lahat, mahirap yung, syempre, ma-isolate siya. Tapos, at sa baba siya, at ang masakit doon, mas mahal yung fee ng dialysis. Kasi sa lahat ng PPE nila ay babayaran mo. So, siguro times 2 or times 3 ang fee doon, ang charge. Pero, praise God, dahil nalapasan namin yung so many months na COVID time na yun, na hindi na-COVID si Pastor. Hindi siya na-COVID kasi Hindi nagka-COVID si Pauline, maging kami. Although meron kami noong gatherings din for siguro konting weeks lang na nag-close down ang church. Pero salamat sa Panginoon kasi kahit may during those pandemic, si Pastor ay hindi nagka-COVID. So, kasi makaka-depress pa lalo yun, no? Pag na-COVID ka. Yes, makaka-discourage at syempre additional expenses yun. So, napakabuti ng Panginoon during those times na napagtagumpayan namin. Meron pang actually kami experience one time nung unang putok ng COVID dahil kami ay sa plantasyon nakatira. So, syempre, tas balita, uy, merong COVID sa plantasyon. So, nung dumating kami doon sa lugar na worship area, so parang ang mga tao ay nagtatanong around the community, bakit nandito yan? Taga-plantasyon. So, dumating kami sa point na, Lord, cover us with your precious blood na hindi kami magkaka-COVID. So, napagtagumpayan namin yung parang feeling, ay, nakakaawa ba kami dahil meron sa community namin na may COVID. Siyempre, ganun yung trend noon eh. Parang takot ng tao pag taga-roon ka, tapos bigla kang. So, yung mga moments na yun na, Lord, never nyo kami pinabayaan at iniwan. Dahil, yun nga, yung strength from the Lord is sufficient kay Pastor. Una sa lahat talaga yung prayer namin na bigyan niyo po ng strength si Pastor. Tapos, siyempre, hindi naman perfect o superman kahit Pastor. Siyempre, may moments na panghinaan ka rin ng loob na yung mga discouragement na kasi yung paligid mo ay puro may hina. Like, naka-wheelchair. So, pag nagkikwentuhan kami ni Pastor, yun nga, sabi ni Pastor, ay talagang yung strength is coming from the Lord. And one thing is, yun, nakapag-share si Pastor sa mga kasama niya, mga pasyente doon at sa mga nurses, sa mga doctors na kanyang nakakausap. And siguro ay yung hindi nawala yung, although minsan may moments na panghinaan ka, pero hindi nawala yung sigla. Hindi na nailang kaaway na ma-depress. Yun. So, and one thing na nakita ko doon, kasi syempre may mga pagkakataon yung mga nagbabantay na papagod na. Yung sigaw-sigawan yung pasyente na, uy, bakit? So, yun yung sabi ko, Lord, bumili po ibarana sa akin yun. Na siguro pagod na rin. And si Pastor kasi, pag nasa labas, sobrang malakas siya. Yung Superman, ang feeling niya. Tapos syempre, pag gabi na, yung lahat ng pagod, nandiyan na, yung matutulog siya. Yung time na siyempre, magre-rest na. Kung 11 o'clock nagawa ko na yung mga dapat gawin kasi ako yung nagtuturo din. Yung time na tutulog ka na, sabi ni Pastor, nilutin mo ako. Yung ganon. Pero, kasi si Pastor, yung likod niya, isa yun eh, laging masakit. Laging masakit. So, talagang halos every night, nagpapahilot siya. Yung time na tutulog ka na, tapos siya naman magigising kasi magpapahilot. Ang natutunan ko doon, para mawala yung hindi ako mapagod, ang itinuro sa akin ng Panginoon, habang iniulit ko siya, nag-pray ako.
So, napalitan yung pagod ng joy. Yun. Na tuwing hinihilot ko, Lord, from head to toe, gamitin niyo yung mga kamay na ito para may isang yung yun. Sinasariwa ako yung kabuti yun. Panginoon. Iyakin. Yun. So, ang Diyos ay mabuti. Yung, kasi yung kanilang yung talagang nananakit ang mga likod nila. Buti hindi naubos ang pasensya mo, no? So, Kasi, everyday, yung pastor, yun yung tinuro sa akin ng Panginoon. Kasi, syempre, may time na iilot na lang, yung tutulog ka na kasi mag-iilot ka. Pero, isa natutunan ko doon, bakit hindi mo ipag-pray ang asawa mo habang naghihilot ka? Yun yung tinuro sa akin ng Panginoon, kaya hindi ako napagod. kasi yung iba, iiwanan ng asawa niya. Oo, yun. Meron mga Kaya, iniwan. pa rin, may God's grace talaga. Oo. Sa biyaya ng Panginoon, na-enjoy ko yun kasi habang naghihilot ako, na-enjoy ko kasi yun yung moments na I talk to God and I pray for Him. Yun, sobrang tinuro yun sa akin ng Panginoon. Kasi kung hindi, siguro habang naghihilot ako, nagmamaktol ako. Pero God has His own way to deal with me, turuan ako, at yun, dahil din sa kabutihan ng Panginoon. Tapos yung, syempre, financially, hindi naman kami talaga, kumbaga nakakaluwag, pero hindi kami pinagkunan ng Panginoon. Masusurprise ka yung time na, uy, ika-count mo, syempre si Pastor, ayoko siyang bigyan ng stress. So, okay, oo, when it comes to, ang alam niya lang magpa-dialysis, hindi niya lang kung may pang-dialysis ba siya for this week. Pero, kasi nga, yun ang natutunan ko rin kay Pastor, na that may God shall supply all our needs according to His riches and glory. So, ano pang papantay doon? May God, we have connection to Him as our Father, di ba? So, yun yung talagang hindi kami pinagkulang ng Panginoon. And minsan overflowing pa na nasusurprise ka yung the following week, parang Lord, wala na, pero biglang meron yun. And for 3.5 years, hindi nag-miss out si Pastor kasi 3 times a week Walang siya. absent. Wala siyang absent. Na sasabihin na hindi siya nagpa-dialysis dahil walang walang pera. budget. Hindi. God never lacks sa aming needs. Yun. Sapat ang Panginoon sa pangangailangan. Dahil pinangawakan ko ni Pastor at syempre ako rin na siya ay lingkod ng Panginoon, hindi siya pagkukulangin, hindi siya pababayaran. Yun, naranasan namin, Pastor, yung i-provide ni God yung needs abundantly. Siyempre, yung needs, hindi naman yung wants, diba? So, yung medication ni Pastor, yung pang-dialysis niya, yung daily needs, yun, sobrang napakabuti ng Diyos. Tapos, Pastor, isang na-overcome ko doon, yung fear sa hospital. Actually, yun yung ministry na ayaw ko. Kung may dadalawin na may sakit, pagdadalaw kami, siguro after a few minutes, sabi ko, Papa, paano yung pagkiramdam ko, nanghihina ako, gusto ko nang umuwi. Yung ganun, tuwing may dadalawin kami. Pero simula nung si Pastor ay nagkasakit, yun yung time na itunurong sa akin ng Panginoon na wala kang dapat ikatakot. Simula nung na-confine siya, yung na-detect na meron siyang kidney failure, tapos after that, the following week, nag-dialysis na siya kasi yun ang advice ng doktor. So parang naging bahay na rin, second home ang hospital kasi 3 times a week, 4 hours. Yung 4 hours na yun, yung during the naka-hook. So parang half day or whole day na rin sa hospital for 3 times a week. Yun. Kahit ako ipaglakarin mo ng madaling araw sa hospital, wala na sa akin. So, na-overcome ko yung fear na yun. Yung salamat sa Panginoon doon. Dahil kasama natin siya. And yun nga, isang itinuro sa akin ng Panginoon na wala kang dapat katakot.
kasi narito ako sa tabi niya. Ganun. Yun. Paano yung mga lakad-lakad mo na mga palabas-labas mo, hanap ng tulong? Ayun, tapos ginagawa pastor, mo? yun. Kasi ang isang blessing doon sa kidney unit, very cooperative at saka very helpful yung mga relatives ng patient. Talagang pag meron silang alam, natutunan kong lumapit sa mga local government na sasabihin na, magbasa ka dito ng requirements, ito lang ang kailangan. Yun, actually, malaking blessing yung kay Congressman Vilma Santos before, ngayon ay si Congressman Recto. Actually, meron silang binibigay na 3 session for dialysis patient every month. So, sa isang buwan, meron ka ng assurance na meron kang free through GM guarantee letter. Nagbibigay sila ng guarantee letter na ipasa mo lang yung mga requirements, medical certificate, quotation, tapos yun, yung GL na yun, pinipirma nila, tapos ipipresent mo yun sa kidney unit. So, at least, meron ka ng assurance na may 3 na free session ng dialysis. Yun, so, sobrang malaking tulong yun. Tapos, yun, nakakatuwa sa kidney unit kasi yung mga relatives doon, dito pwede, punta tayo sa Batangas, naranasan namin yun. And one thing is, si Pastor nga, dahil yung biyaya ng Panginoon siya ay malakas, sinasamahan niya ako. Pag malayo, siya ang driver. So, siya ang kasama ko sa pagkuha. Although ako sa front, hindi siya nababan sa sakit. Pero, yun, yung lakas na nakaka-amaze kung paano ang Panginoon ay nagprotekta, nagbigay ng lakas kay Pastor. Amazingly, talagang hindi mo makount yung blessing na naranasan ni Pastor during those times na nasa dialysis siya. And then, Pastor, yun yung, so, ang desire ni Pastor, kasi nga sabi ng doktor, to stop the dialysis, hindi na kailangan ng transplant. So, yun talaga ang desire ni Pastor. Kaya, first year, so, ang anak namin, si Pauline, she is very willing. So, nung nagpa-ano siya, Pastor, nagpa-blood test, wow, si Pastor kasi A positive. So, si Pauline, A positive. So, yun yung first na kailangan ang donor ay pareho sila ng blood type, or O. Eh, ako hindi pwede kasi ako type B. So, I'm willing, pero hindi pwede. Dahil sa dugo muna, kung ano yung type, dapat pwede. So, ang anak ko pwede, so she is very willing. Kaya nag-try kami noon. Kaso hindi pwede, biglang, yun. Siguro nag-kwento ni Pastor na kailangan 21 years old. And then, yung may another one, pero hindi rin pwede. And then finally, so, you are an answered prayer, Pastor Reden. Actually, umiyak kami noon. Nung sinabi, magduduling si Pastor, ganyan. Pero sa naisip agad ni Pastor, kailangan mo nang tanong kay Sister Tess kung willing ba siya kasi meron kami previous experience na hindi pwede, ayaw ng relatives. And nung nakausap ko si Sister Tess, sobra akong na-encourage kasi sabi niya, nagpapasalamat na ako sa Panginoon kasi gagawin din yung Pastor na magbigay ng kidney. So, kasi madali lang naman hanapin ang pera, pero yung donor, yun ang pinakamahirap na natin. Dahil kailangan talaga willing. And one thing more, hindi naman kahit sa sabing babayaran, hindi rin mahirap. Kasi yun ang sabi ni Pastor, hindi naman ako pwedeng magsinungaling na sasabihin ko magkaibigan kami ng halimbawa. Kasi meron nag-o-offer. Pero mahirap yung mag-make up story ka na matagal na kaming kakilala, ganyan. Kaya nga napaka-picture. Yun. Oo. So yun yung blessing, Pastor, na kumbaga ikaw yung sagot sa panalangin na talagang mayroong willing na mag-donate. Sobrang umiyak kami sobrang tuwa. Dahil meron yung balasat. Kasi yun lang ang way. Kasi sabi ni Pastor, kung kalooban ng Panginoon, He will provide. Na
nag-stop siya sa dialysis. Kasi hindi niya magagawa yung ibang ministry. Sunday lang, pero hindi na rin siya nakaka-attend ng mga meetings dahil tied up yung schedule niya na 3 times a month. Yun, pastor. So, crying lady. Yun. So, ang Diyos ay mabuti. He is so faithful. And hindi niya kami pinagkulang. Huwag na meron din. Kaya, kasi yung maraming nananalangin. Maraming concern na yung mga kapit. Yung mga talagang they showed yung compassion at saka yung love, extraordinary love. Malaking bagay. Sobrang ano yun, pinagubutan namin ng strength. Tapos isa pa, gusto ko rin magitin si Sister Tess Casipi. Kako-teacher siya ni Pastor dati sa Taytay. Pag nakausap mo siya, dialysis patient siya for 11 years. Pero pag nakausap mo siya, hindi mo makikita yung pagod. Nandun yung siya ang maglalakad ng mga GL niya, pagkuha ng GL after ng dialysis. So siya yun yung isang, wow, ba't siya kaya? How much more? Si Pastor naman umalakas and 3 years pa lang siya, 3.5. Siya 11 years, pero plan niya magpa-transplant. Nakakatuwa nga yung journey nila kasi almost every day nagtatawagan kami, o kumusta, ganyan yung paglalakad, o wala pa rin yung donor, gano'n. Tapos noong nag-transplant kayo, magkasunod lang, gano'n yung sa bahay, gano'n. So, sobrang sobra yung kanyang encouragement din, na dialysis patient siya, pero nandun yung kanyang strength din makapagbigay ng encouragement sa iba na kapwa niya dialysis patient. Yun. So, nagpapasalamat kami sa Panginoon, nakaraos. And then, syempre, kay Sister Tess, kasi pastor, una sa lahat, syempre, yung wife mo muna, na syempre dapat willing siya, kahit willing ka. Kasi kabiyak mo na yun, half of your life. Syempre, dapat iisa yung dapat sumunod sa wife. dapat sumunod sa wife. So, yun, salamat sa Panginoon dahil both of you are really a blessing. Syempre, yung buong pamilya yun. Kumbaga, hindi mapapantayan ng pera o ng halaga. Yung sobrang, and yung humbleness nyo and your generosity, lahat na lang pwedeng, hindi ko kayo tinataas, pero dahil ang Panginoon ay, dahil kayo ay merong love sa Panginoon, ganun din, we experience the love of God through your life, yun. So, salamat sa Panginoon, napakabuti niya. Siya yung talaga nagpapadala ng mga tao. And one thing, yung mga missionary from US, sa Union County Baptist Church Association, actually, sila yung nag-raise ng fund before, na, tapos ang daming postponed, marami na rin gastos, gano'n. So, hanggang, wow, naubos yung dahil sa nakailang testing sila ng mga dapat donor. Until yung amount is nandiyan na, tapos ito na lang yung fund. Pero, up to the end, gumawa pa rin sila ng paraan para mag-give. So, napakabuti lang. Actually, siguro a week before ng transplant, wala pa kami hawak ng ganung halaga. Pero pinangawakan ni Pastor, God will provide. Tapos, at the moment, yung araw na yun, ang Panginoon nag-provide. Yung ganun naman ang Panginoon, diba? Laging on time. Hindi siya late. Ganun. Hindi siya nag-late kailanman.
yung provision niya is laging on time. And salamat sa Panginoon. Maging syempre, marami rin mga kapatiran na tumulong sa Sotavca, mga churches, bigyan sa Luzon Foundation. Ganun ang kamay ng Panginoon, di ba? Magmumula saan-saan ma-amaze ka. Even yung hindi mo kakilala, yung mga kakilala ni Pastor ng mga pastor before, long time friend, yun. Maraming way ang Panginoon kung paano niya binit. Tapos yun nga, kasi syempre yung doktor ni Pastor, sabi niya, gusto ko lang may assurance, dapat may separate kayo para sa medicine. So, kaya mag-extra kayo ng ganito. So yun, nung na-discharge si Pastor, meron kami medicine na inuwi for 1 month. And that is provision ni God, di ba? Kumbaga, hindi kami uuwi nang wala siyang maintenance. Yun. Kaya kabuti ng Diyos. Alam niya yung needs to, isusupply niya. Yung Pastor, siguro the whole video, umiiyak ako. Anong wish mo na gagawin sana ng gobyerno para sa mga katulad ni siguro Pastor? sana makita rin ng mga government officials yung mga needs ng iba. Nakakaawa kasi doon merong group chat na lalo na nung pandemic, yung hindi sila magpapadialysis kasi walang budget. Kailangan nilang maglakad ng pagkalayo-layo kasi bawal yung that time ng COVID. Doon sa mga group chat ng mga dialysis patient, nakakaawa talaga. Hindi nila alam kung paano sila makakapag-dialysis dahil walang budget. So, yun, sana. Tapos, ang PhilHealth session kasi na binibigay nila is 90 lang sa amin. Kung 3 times a week ka, 100 plus ang session. So, pagdating ng parang August, September, tapos na ang PhilHealth. So, iso-shoulder mo yung buong 6,000 actually yun eh. Yun pala, ang dialysis kasi doon sa hospital ni Pastor, ang quotation nila, 7,000 yun, isang session. Kung bago ang dialyzer, kasama ang panturo, tapos yung dialysis package, 7 yun. Kaya bumababa siya ng 4 kasi ang dialyzer, ginagamit siya ng 7 times. 6, pag 7, papalitan na. So, yung session na yun, so bawas na yun ng Tapos kung may Renugen ka na i-charge, kasi nga kayong congressman Lima, may 3 session ng free, so pwedeng magpa-charge na Renugen. Kung walang Renugen. So, umaano lang siya ng 4 kung walang dialyzer at walang Renugen. Pero yung Renugen, kailangan yung ituro. So, ganun kamahal ang session. Pero, amazingly, how the Lord provides doon. Kaya nga yung sinasabi ng pastor na sana makita yung government. Actually, pwede naman na-ilibre na lang sana. yung sinasabi nila kasi na marami mahihinan. Talagang pag uukulan mo ng time, may time na kailangan ko mag-absent sa work para pumunta doon. Kasi kung hindi ka magsabit, wala ka naman sa mga halagang 5,000 ng GL, sobrang malaking tulong yun sa isang dialysis. Kahit 3,000 pesos, sobrang laking tulong yun. Parang maawa ka sa mga dialysis. Kahit 3,000 lang sa Batangas, pupuntahan mo. Para, diba? para sa susunod na taon. Para bang pinahirapan pa ng gobyerno ang mga tao. Ang mga tao, depressed na nga, lalo pang nadidepress kung saan kukuha ng pambabayad, panggagastos. Na tutulong din naman ng gobyerno, sana ilibre na lang talaga. Yun. Tapos, Pastor, meron naman pong free sa Lipa, dito sa Lipa. Pero, sa dami ng dialysis patient, siguro, actually, yun ang unang pinuntahan namin eh. Pero walang available kasi puno na yung isla. Siguro kung may nakilala ka rin. Pero, or syempre, full na siya. Pero, sabi nila, free ang dialysis doon. Merong hospital dito sa Lipa. Pero, puno ang isla. So, siguro first come, first serve. Pero, wala kang choice. Pupunta ka sa private. Ngayon,
mag-spend ka man doon ng konti lang daw. Pero walang isla sa dami ng pasyente. Oo. Siguro pipila ka pero kailan? Hindi mo pwede Kailan? makita yung dialysis. Kaya, So, yun. So, yun. Sana nga, katulad sabi pa mag-program pa ang government ng mga free dialysis. free dialysis at saka opera na rin sana, transplant. Transplant. And then one thing more is yung, kasi meron namang mga willing mag-donate. Kaya nang Pahirapan din. pahirapan. Sa ano. Oo. So, sana makita ng government yun, yung mga nagdo-donate, bigyan nila ng assistance na iba, may courage kasi meron naman tayong 2 kidney. And yung ma-inform sila na safe ang nagbibigay ng kidney. Sana ang wish na namin ni Pastor, makita ng government yung kung kayo ay magbibigay ng kidney, ibig sabihin dinudugtungan nyo yung buhay ng isang pasyente, we will give reward for you para ma-encourage na, ay, hindi naman pala nakakatakot. And then, assistance doon sa, syempre kahit paano, yung nag-donate, yung physically, kailangan niya mag-stop ng muna for a while ng work, o kaya hindi niya magagawa yung ibang task na mabibigat. Sana makita yun ng government na give assistance doon sa donor. Kasi that's a good deed eh. Diba? Yung na hindi kayang tumbasan. So with that na, okay, dahil meron kang ginawa mabuti sa kapwa mo, ito naman ang ano ng government. Sana may ganun na program o bigyan ng PWD. Ano naman yung Or healthcare, Oo, yung yung mga gano'n. libreng ano na lang sana. Oo. Yearly check. Oo. Diba? ano yung experience nyo doon sa NKTI? Sa NKTI, anong naitulong nila sa inyo? Actually, sa NKTI, meron po yung social service. Sabi nila, pwede naman ang free. Actually, nag-try kami doon. Kailangan pumunta ka doon ng madaling araw. And siguro ang sasalubungin mong pasyente ay more than 100. Nandiyan ka rin nakapila na. sa labas. So, mag-ano ka talaga ng init, ng puyat. And syempre, protection mo rin doon sa mga tao kasi tabi-tabi kayo. Tapos, chances are, yung pag natawag ka, talagang ibubus, iano yung buong maghapon. Kung ikaw ay pipila, maghapon ka doon. Tapos, syempre, the following day, or schedule, ganun ka. Pababalikin ka, ganitong oras, pero yung oras na ibibigay sa'yo, maghapon pa rin yun kasi pipila ka rin. And, syempre, malapit na kasi kami doon eh. Nag-apply kami sa social service, tapos biglang na hindi na-aprobahan. Bisa darating ka pa, wala ang doktor. Oo. Layo ng pinanggalingan mo, di ba? Oo, tapos, syempre wala ka rin doctors kasi sa public. Doon, kasi meron silang social service, meron din silang private. May private kasi eh, kasi wala yung doctor na nag-assist sa atin. Siya ay private doctor sa TTI. So, and then sa De Los Santos. Pero pwede ka namang lumapit sa social service na ito. Yan ay under sa other doctors na public hospital sa NKTI. So, hindi mo din, wala kang direct contact sa kanila. Kung sino yung naka-duty, so yun yung mag-assist sa'yo. Iba-iba ang network. Oo. Yun, so Sobrang daming- hindi kami natuloy doon. Sobrang daming pasyente, no? Yes, At kung halimbawa matransplant siya doon, matagal. yes, Pastor. Matagal, Actually, patagalan. sa Sister Tess, parang it took 2 years siya nag-aasikaso. Hanggang kailangan, kailangan. May donor na siya Sa noon, kanya. may donor na siya, Oo. pero umabot pa siya ng 2 years bago siya na-transplant. Yes. Kahit may donor na siya. Oo. Dahil, Sa haba ng process. schedule ganun. Tapos, ang advantage sa kanya, taga Manila siya. Eh kami, in our part, napakahirap. Oo, Kasi galing ka mamasahe ng ka lipa. doon. Pastor, Masahe ka. nagka-dialysis.
kung hindi siya nagda-dialysis, di ba ang hirap, kailangan niya magpa-change ng schedule. O kailangan niya yung naranasan natin yung maghahabol ka, may dialysis siya. Sa umaga, kailangan niya ipa-change, so habol yung oras. Pero hindi ka naman pwedeng sabi ko nang mamadali kami kasi may dialysis. Hindi rin, maghihintay ka kung kailan patawagin. So yun. So, one thing, Pastor, sabi ni God, anak, ayaw kita dyan. Dito kayo. Tapos isa pa yung experience namin. Noong unang nadayat na na-confine si Pastor. Excuse me. Kasi nga si Pastor ayaw din niya magpa-hospital. Pero walang choice, kailangan niya magpa-check up. Unang pinuntahan namin lahat ng public hospital sa Lipa. Inikot namin, walang tumanggap kasi walang available. Pero kung kami dinala ng Panginoon sa hospital na private, may faith. Pero lumabas kami, Pastor, na wala kami utang. Alam mo yun? Pero wala naman kami hawak. Pero ganda nag-provide si God. So sabi ni Pastor Roland, kasi ayaw ni God. Doon ako. Bakit ka dyan? Pwede naman kita dali dito sa maganda, maayos. And I will provide you. Although wala kaming hawak. Siyempre, bilang tao, doon kami sa pero walang tumanggap. Kasi walang available. Nagintay kami maghapon na may mag-a-assist. Tapos biglang, ay wala na pong bukahan. Isipin mo yung mamamatay ka na pero wala silang pakialam. Lumipat kayo sa ibang lugar. Kahit mamamatay na kayo, lumipat kayo sa ibang ospital kasi wala na kayong pwesto dito. Di ba? Yung walang bakante. Ganun ba talaga ang ospital? Yun, no? So walang pero Pastor, that is how the Lord works. Yung sabi ni God, hindi yan ang nila ako sa'yo eh. Doon ka sa Doon ka sa maayos at akong bahala. Napakabuti ng Panginoon kasi. Aayos. Oo. Ilalagay sa ayos. Yes. Yung, kasi sa ating, yun yung sinasabing faith na hindi mo nakikita, pero by faith, He will provide and He is working na hindi natin nakikita kung paano siya kumilos. Tsaka all the time, nag-provide talaga siya. Oo, yung nandiyan na on time. So, doon ko natutunan yung marami pa lang na yung kasabin nga na ahensya na pwedeng lapitan. Kaya lang, on my part, kailangan ko mag-absent sa work. Dahil pupunta namin doon sa Batangas. Meron sa Mandaluyong, pero hindi na kami. Actually, noong bagong last si Pastor, may schedule kami doon. Para naman yung sa gamot, sa pagturok. Pero, pupunta ko pa yun sa mental hospital sa Mandaluyong, nagbibigay sila ng gamot. Noong July something yun, pero tayo i-schedule na. Sabi ko, Lord, salamat, hindi ko na kailangan pumunta doon. Kasi nagbibigay sila ng gamot. Yung Pastor, yung sinasabi mo, sana i-ano nila sa mga provinces, no? Hindi lang sa sentro. Hindi sa Manila lang, no? Dahil katulad noon, yung mga taga Batangas, taga Lipa Pastor, yung mga kakilala ng dialysis patient, umaalis sila ng alas 3 ng madaling araw dito para pumila doon, para paguha ng gamot. Sabi doon sila natutulog. Imagine mo yung pagod doon. Pero kung dadali nila, di ba, sa mga LGU, mga local government. Kasi accessible. yung mga nakasabay natin, no, di ba, may galing Tarlac, merong galing ng Albay, no? Malalayo. Di yan pa sa Manila. Napaka talaga, Batangas, di ba? Malayo. Ang isang blessing ng pastor na talagang si Pastor Roland naman kasi sabi niya, Lord, kung saan man ako dinadala, I will never stop reaching out. Yung kahit sinong kaharap niya sa nagugulat ako, ano mo na, yung kailangan nila i-meeting, papasok na. Hinahanap ko siya, yung pala nag-witness doon sa sulok. Sabi nung nasan si Pastor? Kasi tinatawag na siya. May kausap doon. Nag-evangelize. Nag-evangelize. So, yun lang yung yun yung nakakatuwa kay Pastor kasi talagang he never waste his time habang naghihintay. Parang talagang ginagrab niya yung opportunity. Nasaan siya? May kausap po ko doon. Minsan, nandun siya sa loob. Sabi ko, bakit hindi pa siya lumalabas? Sabi nung isang kasama, ay may kausap pa po doon. Nag-witness. Oo. Tapos meron pang nakakatuwa yung pagkatapos niyang na-evangelize namatay.
Di ba? Merong namatay, no? Merong ganun. moment. So, we praise God, yung journey niya na hindi nasayang. And ang prayer namin, Pastor, syempre una sa lahat, maging maayos ang health mo. And sa kanya rin, and marami pa kayong pinapagawa sa inyong Panginoon.